Good morning everyone. Ngayon ang isi-share ko sa inyo na naman is itong aking mga bonsai materials na nahihirapan ako sa paggawa ng bonsai. So ito ang ipapakita ko sa inyo at para naman may makukuha kayo ng idea. So una, this is Don Manuel. So before nagpropagate ako dito, nagpropagate ako ng mga around 100 species. Bali 100 silang lahat. Akala ko na isa Don Manuel isa maganda for bonsai, taka hindi tayo mahirapan. In fact nag-iba pa ko, so ito na lang isang naiwan, yung iba nilagay ko na lang doon sa tabi-tabi sa likod. Then isa pa naman nga mai-share ko sa inyo ng mga bonsai materials dito na nahirapan ako punta na. By the way, napadaan ako dito sa gilid at ito na naman ang isa-share ko. If you notice this kind of materials here, this is what call it pomegranate o pomegranate. So tawag sa amin dito is granada. So ito din nagpropagitin ako ng mga around more than 200. Kaya ang ginawa ko, seedlings binibinta ko na. So until now hindi pa ako nakagawa dito ng bonsai. So mahirap pag ititrim mo, i-wire mo, biglang mamamatay. So hindi na ako gumagawa ng ganyan. Then punta naman tayo doon sa kabila. And also this one here is melindres, yung dwarf na melindres. Isa din ito sa naging problema ko kasi pag inaalutan mo or dinitrim mo, minsan mamamatay yung mga sanga. Kita naman ninyo. Then and also another one here na nagka-problema ako, this one here. Ang problema dito, maganda na siya ng ganito, kailangan extra alaga. This is dwarf jasmine. May isa pa ako dito sa kabila. Yan. Then pakita ko sa inyo yung mga pinalagay ko na o linalagay ko na lang doon sa wild. So ito yung mga dwarf jasmine ko dito sa wild. Then may iba pa doon, natapon ko yata. So andito na, makita ninyo sumasama na siya sa mga damo. So this is all about nang nanditong lahat dito sa paligid namin is all of my bonsai materials. Puro na parang kagubatan. So yun, mostly ang nagustuhan ko ng mga bonsai materials here is this one, the tugas bato. And also this podocarpus, kahit mahina siya magtubo. So ito, ayan, kailangan pa ng alutan. So punta naman tayo doon sa kabila. So we have another here, what they call this yellow top. So tignan mo yung dahon naging brown. So I'm waiting na lumalaki yung sanga niya, pero until now hindi man naglaki. So hinayaan ko na lang siya dito sa wild. Then I have also rapukinti here. So dugay kaya nagdako ng punuan. So marami akong mga bonsai materials dito, pero ang napili ko na yun ang lagi ko na lang trinatrabaho is the Picus nana and the what is called is microcarpa. So ito yun, isa sa mga Picus. Maganda na siya yung pagkaikos-ikis diyon sa baba, pero hinay po kayo magtubo. So punta na kayo doon sa kung saan ako mag-start. So ang gawin ko ngayon is depulate na lang. So I'm here. Umpisa na ako. Itong isi-share ko sa inyo is itong Picus nana, tatlong Picus nana, isang microcarpa. So ang isi-share ko ngayon sa inyo kung paano o anong ginagawa ko parang lumiliit yung dahon niya. So there are many other way as katulad ng mga expert kung paano mapaliit yung dahon. So sa akin iba-ibang style. So before ipapakita ko sa inyo paano ko ginagawa, ito ang mga tatrabahuin ko, this one. Ang lagi kong ginagawa dito is trimming, depulate trimming, lagay abono, pre-pot, yun lang. Regarding the wiring, minsan lang kasi wala man akong maraming wire dito. So you can see or makita ninyo na puro na damo. So
kailangan na itong asikasuhin. So that's why try kong everyday maka-work ako ng 4. So ito ang isa. Then also this one here, this is a microcarpa. Ito ang nagustuhan ko sa microcarpa kasi na siya kakayahan nga mugamay ang dahon, then hindi po siya mahirap buhayin. Madali lang mabuhay ito. Then another here, this is si Ficus nana. So kung i-compare ninyo ang laki ng puno niya, then kung ano sa dahon, bali hindi nagbabalance siya. So it needs to be paliitin pa itong dahon para maganda siyang tingnan. Bali. And also here, so ang paggawa ko ng mga bonsai, hindi ko pinipilit kung anong maporma niya. So hinayaan ko siya kung anong madali lang siya, anong sayon ra bagampon or madali lang magawa, yun ang gawing kong form niya. So ngayon, saan tayo dito? Ito sa isa. Ang gawin ko isa yung parang mag-ano na lang yung sharing. So kunin ko itong camera para ma-focus ko. So this one here, so may mga maliit na siyang dahon compared dito sa upper side. Yan, sobrang laki. Kung makita ninyo yung malaki na dahon yan, ito. So kung makita ninyo yan, yung sanga niya is bata pa, di ba? So kaya lumaki yung dahon, pero sa bandang baba, sa lower portion, ito, kita ito. Maliit, di ba? So kasi dito nga portion is matanda na ang sanga. So that's why lumaki yung dahon, kasi pag bata pa yung sanga, maging malaki yung dahon. So ang gagawin ninyo is i-depollute mo time to time, but hindi palagi, kasi pag ma-over sa pag-depollute itong mga materials natin, mamamatay din. So like this one here, di ba malaki? Yan, then dito sa ibaba maliit. So dito natin puputulin dito nga area, itatrap natin, tapos iiwan yung maliit. So pag tubo niya, din tapos itong sanga na ito maging matanda na niya for sa katagalan, is maging maano na siya, maliit. So yung style naman sa akin is sometimes iubusin ko lahat dahon, parang pabaguhin ko lahat, lalo na kung may mga show. Then ngayon, ang gawin ko nito is yun ang mga malaki ang tanggalin, yung sanga na may mga malaki, yun ang ilaglag ko o gupitin, iiwan yung maliit. Then if ever may show, yun at the time na i-depollute ko itong lahat. So katulad din ito dito tayo sa kabila, this microcarpa, yan. So itong sanga is kuan pa siya, bata. That's why itong mga dahon na lumabas is malaki. Then kung hanap tayo dito na portion, this one here, yan, ito is matanda na yung sanga niya, kaya naging ano siya, maliit na yung dahon. So pag lagi mong kinukuha yung mga sanga-sanga na may mga malaking dahon, but tignan mo kung mayroon ba siyang yung tawag yung parang daanan ng shoot. Kasi pag pinutol mo, pagtapos walang daanan na shoot na naputol mo, wala nang dahon tumubo dyan, that area. So itong microcarpa na ito, sobra ng matanda na yung ano niya, what we call this, punuan. Kung lalo na dito sa portion na ito, kasi maliit na yung dahon, kaunti na yung malaki. So pakita ko sa inyo yung yung bata na microcarpa na malaki yung dahon. So ito na, dinala ko lang dito kasi mainit doon. So ito ang sabi ko na microcarpa
na malaki yung mga dahon. Kasi itong ano niya, sanga, yung pastrate, is mga bata pa, kaya malaki yung dahon. Pag maging matanda na ito, lalo na lagi mong pinodefoliate or dinodefoliate, maging maliit na ito. So, itong microcarpa, first na nakita ko ito, isa yung ganito yung itsura, mostly yung makita mo sa mga binibinta, mga seedlings. So, parang mahirapan ka kung paano gawin itong bonsai. So, after that, with some research, tapos may mga kaibigan tumulong sa akin, so, nakuha ko na yung style nitong microcarpa. So, this microcarpa, maganda siyang gawing cascade. So, at saka hindi tayo mahirapan na magtanggal ng dahon dito. Hindi na tayo maggupit-gupit ng isa-isa kasi tignan nyo paano ko tanggalin dahon. Pag ganyan na lang. Ang dali lang, di ba? Yan. So, pag bunutin mo ito sa pataas, ang hirap. Ano siya, parang maibot. So pag mo lang, script mo lang pababa, ang daling matanggal yung dahon. Yun. So, hindi ko na mapakita sa inyo yung gawin ko dito. Anyway, i-depolit naman at saka trimming ang gagawin ko, tapos lagyan ng abono. So for this morning, around 12 o'clock na yata yun. Hindi na yun morning, afternoon na. So ito lang masashare ko sa inyo. So paano ko mapaliit yung mga dahon ng bonsai materials ko. Pero ingat kayo, may mga ibang materials na pag i-depolit mo mamamatay, like di bantigi ba yun? Yun, isa din yun sa nagka-problema ko, yung mga may dinidepolit ako bantigi doon. Iwan ko kung mabuhay pa ba yun. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead to you. Bye-bye.